Yung diskarte lang naman dyan, putulin mo lang to ganito. Patirin mo lang siya. Yan. Patirin mo lang yan. Tapos, continuation ito ng ginagawa natin na CA30 na Tucsunra. Bali, iniwalay ko lang yung video para hindi naman siya ganun kahaba. And then, para may content pa ulit tayo. Ayan, Tucsunra na CA30 ito sa nakapagpanood ng mga video natin sa BMP Reviews, sibak itong channel 1. Ay mapapansin nyo, sibak yan, oh. Ayan, sunog na sunog yung mga pyesa dyan. Hirap na hirap nga ako gawin to eh. Ngayon, ang gagawin natin dito ay i-fix bias natin. Okay, i-fix bias natin. Kung mapapansin nyo, pansinin nyo yung valve. Oh. Although naka single valve ako, pero pansinin nyo, medyo mataas, di ba? Medyo may ilaw no konti. Tapos, sukatan natin ng biasing. Bali, for today's video na ito ay i-fix bias natin. Ipakita ko sa inyo kung paano tayo mag-fix bias. Sa tingin ko, pinakadahilan nito kung bakit natusta ito or nasunog ito, umiinit ito. Tumaas yung bias niya, hindi na malaya ng bushing, na umiinit na siguro, ginagamit pa hanggang sa umusok siya. Okay, kaya i-fix natin. Yung channel to, walang problema eh. Okay? Dito, ito wala kang makuhang bias dito. Dito, zero bias talaga to dito. Sa second step yan eh. Dito tayo sa may first step niya. Diyan tayo magsukat ng bias. Tika lang, ayusin natin to. Iniwalay ko lang ngayon yung video natin para hindi ganun kahaba. Mahirap din mag-edit na masyadong mahaba. Although okay naman, medyo mababa naman to. Kanina mataas to parang nagbabago yung kuha niya. Parang nagbabago yung bias. Kanina pag sukat ko ito mataas eh. Okay, 0.25 lang eh. Ay, ito medyo mataas na konti ito dito. 0.3. Dito medyo mababa. Pero kanina taas nito. Oh, yan siya oh. Tipong gumagalaw-galaw oh. Di ba? Delikado 'yan. Tumataas talaga siya. Ang gagawin natin, i-fix bias natin. Okay? I-fix bias natin. Working na ito, na-repair natin to. Bali, i-fix na lang natin. Ngayon, alin unahin natin i-fix dito? Pwedeng channel 2 or pwedeng channel 1. Ito yung stock eh. Ito yung stock. Ibababa lang natin siya mga 0.25 lang para kuan siya. Yung ito na lang unahin natin para safe siya. Channel 1 na lang unahin natin i-fix. Nakalas natin ulit yung board. Although yung supply nandyan pa rin. Yung mga maliliit lang na linya para hindi tayo magkalas kabit ba. Tingnan nyo yung ginawa natin, no? Sunog yan. Ngayon, ito yung pinaka-bias nyo. Ito para sa kwanto differential. Ano to value nito? Although kahit di natin galawin to dito, pero tingnan natin mamaya. Dito muna tayo mag-focus oh. Value nito ay 202. 2K? Tama ba? 2K. Malabo, no? 2K ang value, 2K ba yung 3K? 2 talaga, 2K siya. Ngayon, 2K, try siguro natin ng mga 1.8 yan. Okay, didiskartehan ko. Ang kwan naman, ang diskarte lang naman dyan, putulin mo lang to ganito. Patirin mo lang siya. Yan. Patirin mo lang yan. Tapos, tatanggal mo na yan. Baliin mo lang. Katirin na lang natin. Puro mga mahirap yung gawa ko ngayon. Puro mga sunog-sunog yung board. Yan. Ganyan lang mag-cutter. Tapos, tingnan natin kung saan yung magkadugtong. Itong baba, tsaka yung taas, magkadugtong lang. Pansinin nyo.
dito, tsaka dito sila, magkadugtong lang yan. Kaya lalagyan mo, dito lang, niwalay lang sila. Okay? Diskarte tayo sa biasing Natagalan ako sa pag-fix bias, dagdag bawas, dagdag bawas. Ginawa ko, unang salang ay 1.5K kasi 2K lang ito 2K lang ito, 202, 2K. Sira ito. Kapag sinukat mo to, nasa lagpas na ng 2K ito. Ibig sabihin, tumataas nga talaga siya. Lagpas ng 2K ito. Ngayon, hanggang sa umabot tayo ng 680 ohms na lang. Ayan siya, Yan, 680 ohms na lang yan. Okay, blue, gray, brown, 680. Blue, 6, gray, 8, tapos brown is 10. 680 ohms. Yan, 680 ohms na lang. Ganito sa 202, kalayo. And then, sira ito. Sinukat ko na, iba na yung resistance niya Ngayon, ang pinalabas ko na bias dyan is nasa around 0.3 lang. Sakto. Ngayon, walang ilaw to kasi nakatanggal siya Supply lang na iwan dyan. Para may masukat lang tayo. Mahirap pagkakabit baklas Ngayon, ito siya Yung tester natin, nasira yung kwan niya. Nasira yung likod niya, yung stand. Nabali. Yan, nasa 0.32 lang siya Nasa 0.3 lang. Kung sa analog yan, mga 0.26 analog yan 0.3. Dito, yung stock niya ay 38 pa, 0.38. Medyo binabala natin na konti. Ito, stock pa to, hindi pa natin nagalaw to Yan, 0.32 lang. Okay, goods na yan. 680 ohms. Ngayon, siyempre hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito is hindi. Kailangan i-fix din natin to. Kung ano yung value na ginamit natin dito, yun din gagamitin natin dito. Sa totoo lang guys, ito perwisyo kasi itong trimmer na to. Perwisyo sa owner. Sa mga bumibili ng unit. Kasi pag nasira, or mabilis masira. Pero pabor sa amin ng mga technician. Kasi kami, kapag may nasira, may trabaho kami. Kapag walang nasira, wala kaming trabaho. Kaya pabor sa amin. Diba? To 2K 680 ohms ang pinalit natin. Ngayon, same procedure ang gagawin ko dito. Pipingutin, tapos papalitan ng 680. I-fix na rin natin yung kabila. Ayan. 680, ito to. 680 ohms yan Tapos dito, sinabay na natin. Bali, 610 ohms. Sinukat lang natin yung stock niya. 2 rin, 2K rin gamit dito Pero nung sinukat ko kanina, nasa 650. Ang ginawa natin, 610 ohms na yan. 510 tsaka 100 ohms. Okay? Ayan. Tapos dito, 680 ohms. Ngayon, pwede na ibalik to. Tapos, audio test. Naibalik na natin yung dalawang board. And then, may nakakabit na speaker na ito. Pala naman to Fixed bias content na naman gagawin natin dito. Ayan, may speaker. Laptop natin gumagana. Ngayon, dito na tayo sa 220 Wala na yung bulb. Hirap yung isang pirasong bulb ko. Mabigat kasi itong yung class G na to. And dagdag mo pa yung 4 na fan. Malakas. Ngayon, channel 1. Makapiright tayo. Channel 2. Okay na. Working na parehas. Makapiright tayo. Okay, hanggang dito na lang. Yung ginamit natin na bias is 680 ohms. 750 kung gusto nyo taas-taas konti. 750 pwede yun. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na baguhan lang. Baguhan lang, inulit Inulit natin sa mga master or veterans. Wala, very basic na lang sa kanila yung ganitong klaseng content kung paano mag-fix bias ng C830. Ay, niwalay lang natin yung content natin. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito, hindi ka pa rin nakapag-subscribe, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.